Ilan pa lang ang products nun eh. Yung nasa baba, ilog pa lang yan. Pagkakaalam ko, 4 lang kami sa department. Noon pa man, family-oriented na talaga ang DNL. Dati, isa lang po ako sa mga nakakatanggap ng Excellence Award para sa mga anak ng empleyado dito sa DNL. Ako po si Edgar Digamo, kilala bilang Bay. Dati akong nasa production work at ngayon ay section lead na. Ako si Romeo Tagaraw, tinatawag nilang Romy. Dating utilities operator, naging supervisor, at ngayon naging safety manager na. Ako po si Lens Tagaraw. Dati, isa lang po ako sa mga nakakatanggap ng Excellence Award dito sa DNL para sa mga anak ng empleyado. And ngayon, isa na rin po ako sa mga empleyado at supervisor sa ISD. Ako si Nasito Samonte. Ang tawag nila sa akin ay Nasing. Dating messenger, ngayon ay isa ng consultant. Bata pa lang ako, tumutulong na ako sa aking mga magulang sa iba't ibang trabaho. Sa pagsasaka, naranasan ko rin maglako ng iba't ibang paninda. Medyo mahirap talaga ang buhay namin noon. Tubong Cebu ako. Dati akong rattan furniture sample maker. Nangarap makapagtrabaho sa Maynila. Galing ako ng probinsya ng Leyte, pamilya ng magsasaka, nagpunta ng Maynila, naging working student, nag-aaral sa gabi, tatrabaho sa araw, so kailangan kumayod para sa pamilya. Bata pa lang ako, bit-bit na ako ng tatay ko sa mga company outing nila dito sa DNL. Tuwing December yon. Tapos naalala ko, 9 or 10 years old ako nung una akong makatanggap ng Excellence Award. Siguro nakakatanggap ako ng 8,000 to 10,000 pesos kapag na-meet mo yung required na academic grade nila. So mula noon, lagi ko nang nilulook forward yung pagtatapos ng school year. Yun yung early memories ko sa DNL. Working student ako noon. Pagkakaalam ko, 4 lang kami sa department. Sa mga unang buwan ng aking pagiging messenger, ang pinaka-challenge sa akin ay yung language barrier sapagkat iba't iba yung kausap ko. Kinakailangan i-build ko yung trust nila sa akin hanggang sa nabigyan ako ng opportunity to grow hanggang sa ma-reach ko yung from messenger to marketing director. Dahil sa tiwala na yan, kahit na retiro na ako, nandito pa rin ako at nagtatrabaho bilang isang consultant. Pagpasok ko sa DNL, naalala ko ilan pa lang ang products nun eh. Yung nasa baba, ilog pa lang yan. Nag-umpisa ako sa production work hanggang sa na-promote ako bilang section lead. Ang challenge sa akin ay mas malaking responsibilidad, paggabay sa trabaho ng mga kasamahan ko. Pero sa tulong ng mga boss, natutunan ko na para ka magtagumpay, kailangang una, dapat may dedikasyon. Pangalawa, mahal mo ang trabaho mo. Pangatlo, mag-focus ka. At ang huli, pang-apat, mag-enjoy ka. Isa lang ang kulang dyan, ay mapipilayan ka. Naging utilities operator ako noon. Ang challenge sa akin, dahil bagong graduate ako, kailangan matuto ng mabilis, makasabay, at eto ngayon, naging pioneer ako sa safety committee. Pagkatapos ng ilang pag-aaral at sertifikasyon, ito nagiging safety manager na ako. Pumasok ako ng DNL 2009 as encoder. Naalala ko, konti pa lang kami sa IT noon. And kahit encoder ka, kailangan mong maging flexible na humawak ng iba pang task. Especially siguro nung nalipat ako sa network support, mas mabigat yung task. Para kaming jack of all trades, kailangan mong humarap sa iba't ibang uri ng tao, halubilo. From there, mas natuto siguro akong makisalamuha hanggang sa naging supervisor ako sa ISD. Ang hindi ko makakalimutan ay yung maturuan ko si Sir Lester nung bata pa siya. Kabiling-bilinan sa akin, huwag ko siyang pakikilala na anak ng may-ari at kinakailangan tratuhin ko siya bilang ordinaryong empleyado. Nabigyan siya ng sasakyan na kakarag-karag, pagpunta sa customer, siya nakikiharap. Simple lang yung buhay nila, pero sa totoo lang, mas marami akong natutuhan sa kanya nung magkasama kami. At hanggang ngayon, kahit na siya na yung presidente ng company, ang tawag niya sa akin ay Boss Nasing, pero ang tawag ko naman sa kanya, Sir Lester. Naalala ko nung tinamaan ako ng COVID, hindi lang isang bisis, kundi 2 bisis. Walang sawang tumulong ang management sa akin eh. Hindi nila kami pinabayaan. Ang hindi ko makakalimutan na programa ng kumpanya ay yung pagbibigay value sa pamilya. At noon pa man, yung DNL ay family-oriented na. Dahil doon sa promotion ko, nabibigyan ako ng time sa pamilya ko. Ito nga yung anak ko na si Lens, kasama ko na rin dito sa DNL. Isa pang memorable para sa akin is yung dito ko nakilala yung wife ko
Nag-work siya as marketing service assistant under OFI. And same kami, more than 10 years na din siya dito sa company. So masasabi ko na destiny talaga na napunta ako sa DNL para makilala ko yung partner ko sa buhay. Bukod sa posisyon na narating ko ngayon at bukod doon sa hanap buhay na naibigay ko sa pamilya ko, masasabi ko na ang pinaka-greatest achievement ko, yung natutuhan ng mga anak ko, yung value, kung paano palakihin yung mga anak ko, yung magandang pananaw sa buhay. Maliban sa nakabili na ako ng sarili naming bahay, ang biggest achievement ay ang pagkilala ko sa aking sarili. Mas naging kumpiyansa ako. Dahil dito sa DNL, kahit ang mabababa ay inaangat nila. Dati, ang pangarap ko lang talaga ay makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho ng maayos. Hindi ko akalain na magiging head pala ako sa isang departamento. Ngayon, ang anak ko na si Lens ay ISD supervisor na rin. Sila na yung susunod na generation dito sa DNL. Nakaka-proud talaga. Siguro isa sa mga greatest achievement ko is yung maging proud sa akin yung tatay ko. Kung ano man yung narating ko ngayon sa career ko. Lalo na ngayon na mas lumalaki pa yung ISD family, yung samahan ng team has always been great. Yung team is parang hindi lang tinuturing namin ng isa't isa, hindi lang katrabaho, kundi isa kaming buong pamilya sa team. Nagpapasalamat ako sa DNL dahil sa oportunidad na binigay sa amin at yung pagturing sa amin na kapamilya. Maraming salamat po. Saan ka makakakita na company na ang mga empleyado 60 years ay nag-work pa? Dito lang ako nakakita sa DNL. Sa Lau family, maraming salamat sa inyo. Cheers to 60 years and more! Gusto ko pong magpasalamat ng taos-puso sa DNL, sa Lau family. Your unwavering commitment, passion, and devotion have been a timeless tradition passed down from generations to generations. As the new generation, we are proud to continue this great legacy. It is time for our generation to go beyond best. Ito ang ating kwento. Stories of devotion and love. This is Kwentong DNL.